everyone, especially to mom. So our topic for today is women's role in peace building and conflict resolution. Women's participation in governance and decision making. So ang women's role in peace building and conflict resolution, ang kabayan ay may mga mahalagang gampanin sa pagtataguyod ng kapayapaan pag-aayos ng mga hidwaan. Sila ang madalas na nagsisilbing pamagitan, tagapagtaguyod ng pagkakaisa at tagapangangalaga ng karapatan ng mga naapektuhan na tunggalian. So, women's participation in governance decision-making, ito ay tumutukoy sa pagkaroon ng pantay na karapatan at pagkakataon ng mga kabayan na makilahok sa mga posisyon ng mga pamumuno, gobyerno at iba pang larangan kung saan ginagawa ang mga mahalagang pasya. So, introduction, ang mga kabayan ay may mga mahalagang gampanin sa pagtatag ng kapayapaan at paglutas ng mga alitan sa ating mga komunidad at bansa. Halimbawa na lamang ito ang kapag may hindi pagkakaunawan o alitan sa pagitan ng mga grupo sa isang lugar, ang mga kabayan ay madalas na kumikilos bilang mga tagapamagitan o tagapag-ayos. So next is women's role in peace building. Ang women's role in peace building, ang mga kabayan ay madalas na nagsisilbing tagapagtaguyod ng kapayapaan sa loob ng pamilya, komunidad at iba't ibang samahan. Tumutulong sila upang maisulong ang maayos na usapan, pagkakaunawaan at pagtutulungan sa pagitan ng mga grupong may alitan. So, nangunguna rin sila sa mga gawain sa komunidad na nakatuon sa edukasyon, paghilom ng mga sugat at pagbabalik ng pagkakasundo. So, halimbawa na lamang, kapag nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pamilya or grupo sa isang barangay ay ang mga kabayan ay kumikilos bilang mga tagapamagitan. So, women's role in conflict resolution, malaki rin ang mga ambag ng mga kabayan sa paglutas ng mga alitan sa pamamagitan ng pagsusulong ng maayos na pakikipagkasundo, pagiging tagapamagitan at pagpapalaganap ng pagkaunawaan. So dahil alam nilang apektado ang mga pamilya at kabataan sa anumang gulo, sinisiguro nilang ang pagkakasunduan ay hindi lamang pansamantala, kundi maidulot ng kapayapaan at kaayusan na tatagal ng mahabang panahon. Yun lamang po. And thank you. Second reporters, our topic is women's participation and governance and decision making. So, initial for a fair and democratic society. So, ibig sabihin nito is ang pagkakaroon ng kababayan sa pamumuno ng gobyerno at paggawa ng decision ay hindi lamang isang option, ito ay isang pangangailangan na tunay na demokrasya ay dapat kumakatawan sa lahat, lalaki, babae, kabataan at lahat ng sektor. Dahil halos kalahati ng populasyon ay binubuo ng kababaihan kung sila ay binubukod sa pamamahalaan. So hindi nagiging ganap na makatarungan, balanse o demokratiko ang lipunan. So para ito gumagawa ng decision para sa buong pamilya na hindi kinokonsidera ang kalahati ng mga miyembro nito. When women are involved in relationship and political processes. So, kapag nakikilahok ang mga kababayan bilang mga pinuno
pinuno mambabatas, miyembro ng konseho o kahit pagpapasya sa komunidad. So nagdadala sila ng iba't ibang pananaw, karanasan at mga bagay na inuuna na maaaring hindi laging napapansin. Ang mga lalaki ang ang mga lalaki ang ah, nakakaranas nakakaranas ng kababayan sa buhay. So tulad ng pagiging ina, tagapag-alaga o pagharap sa mga particular na hamon sa lipunan ay nagbibigay sa kanila ng natatanging kaalaman kung ano ang tunay na kailangan ng komunidad. So, policies and decisions become more inclusive and representative of a whole population. So, dahil nauna ang mga kababaihan, ang mga isyung direktang nakakaapekto sa kanila. So, sa mga bata, sa pamilya at mga komunidad. So, ang mga batas, proyekto at mga planong gagawin ay nakakasaklaw sa pangailangan ng mas marami. Sa halip, ang mga patakaran para lamang sa isang grupo o mga desisyon na naging mas makatarungan, balanse at tunay na ah, maka, ah, tunay na makakapaglingkod sa lahat. So lalaki, babae, ang mga matanda at mga grupong nangangailangan ng tulong. So, importance of women's participation. Leaders help bring attention to issues such as education, healthcare, gender equality, and communication welfare. So, ibig sabihin nito is kapag ang mga kababayan ay naging mga pinuno, hindi lamang nakatuon sila sa mga pangkalahatang problema dahil sa kanilang sariling karanasan bilang mga babae, ina at kasapi ng komunidad. Likas nilang binibigyan halaga ang mga bagay na direktang nakakapekto sa pamilya at pang-araw-araw na pamumuhay. So, tinitiyak nila na ang mga mahalagang bagay tulad ng dekalidad na pag-aaral, abot kanyang serbisyo, medikal, pantay-pantay na pagtrato sa lalaki at babae, at ang pangkalahatang kapakanan ng komunidad ay hindi pinapabayaan o naisang tabi. Binibigay din nila ang mga isyong tulad ng maging prioridad na pamahalaan. So, their participation ensures that the voice and needs for women and families are heard in government and public institutions. So, noong maraming mga batas na ginagawa, karamihan ng mga lalaki at minsan ay nakakaligtaan ang mga pangangailangan, particular sa mga kababayan o pamilya. So kapag nagkakaroon ng ang mga kababayan sa gobyerno, nagsisilbi sila ang mga kinakatawan, pinapahayag nila ang mga problema ang kinakaharap ng mga kababayan tulad ng mga kaligtasan, pantay na sahod o suporta para sa mga ina. So mga ina at sinusulong din ang mga kailangan ng mga pamilya tulad ng sapat na pagkain o maayos na tiraan. Sa ganitong paraan ang mga alalahaning ito ay naharap, tinatalakay at isinasangalang-alang ang mga gumagawa ng mga plano. So when women are part of decision making, governments can create more balance and effect policy. So
ang pagkakaroon ng parehong lalaki at babae sa pamumuno ay nakakakuha ng mga dalawang magkaibang pananaw o paraan ng pagtingin sa mga bagay. Pagtingin sa mga bagay, ang desisyon na ginagawa ay hambag mula sa parehong kasarian ay mas balanse dahil isinasangalang-alang nito ang iba't ibang panig at pangangailangan. So, ang mga patakaran nito ay mas mabisang tumatalab at matagumpay dahil hindi ito favor lamang sa isang pinig decision ang mga ito upang maging kapakipakinabang sa lahat na nasa lipunan at hindi lamang sa isang grupo. So, studies have shown that diverse leadership often leads to better solution and stronger situation. So, ito yung napatunayan na ang magkakaibang pamumuno ay nangangahulugan may pinunong may iba't ibang pinagmulang kasarian at karanasan sa mga kapag ang pangkat ng mga pinuno ay iba't ibang kinakabilangan, mas marami silang naisip na idea. Nakakahanap ng iba't ibang paraan upang matulas ang mga problema at mas konti ang nagagawang pagkakamali. Bilang resulta ng mga solusyon, ninilikha nila ang mas mahusay at mga gobyerno o organisasyon ay nagiging mas matatag, mas matibay at mas pinagkakatiwalaan ng mga mamamayan. Challenges faced by women despite their abilities. Many women still face challenges in participating in politics and leadership. These challenges include cultural expectation, discrimination, lack of opportunities, and limited access to resources. However, many organizations and governments are now promoting gender equality and encouraging more women to participate in governance and leadership roles. So, kahit na may kakayahan at galing ang mga kababaihan, marami pa rin sa kanila ang nahaharap sa mga hadlang o hirap kapag nais nilang sumali sa politika o maging isang pinuno. So, may mga paniniwala pa rin sa lipunan na ang trabaho o tungkulin ng babae ay nakatuon lamang sa bahay at pamilya. Women play a vital role in peace-building, conflict resolution, governance, and decision-making. Their participation helps create more peaceful, inclusive, and fair societies, supporting and empowering women in relationship and peace effort initial for achieving sustainable peace and development. Malaki at mahalaga ang ginagampanan ng papel ng mga kababaihan sa pagtaguyod ng kapayapaan, paglutas ng mga alitan o hidwaan, pamamahala at paggawa ng mga desisyon. Kapag sila ay nakikihalo, nakatutulong ito upang mabuo ang isang lipunan mas payapa, bukas para sa lahat at makatarungan.